Ayun, ito na lang, panoorin nyo na lang to kasi inaano ko kasi itong bata nahirapan akong mag-send ng mga Bible version, masyadong marami. Ito na lang, panoorin nyo, medyo ito na kasi yung pinaka-angkop dun sa pinag-uusapan natin sa GC. Yan din yung reason kaya gusto ko munang baguhin yung sarili ko bago ko maanib, kasi mahirap yung nakaanib ka na tapos bumalik ka pa sa dati, hindi ka na nang patatawarin pa pagka ganon. Tsaka aanib talaga ako dyan, yan talagang plano ko talaga sa buhay, hindi pwedeng hindi. Susunod ako dyan sa sarili na yan. Panoorin nyo na lang, tapusin nyo hanggang dulo, dahil ako naman 2 beses naman akong sa inyo, di ba, nagpunta sa inyo. Sana ito tiyagain nyo rin naman to, di naman yata to abot ng 1 oras tiyagain nyo hanggang dulo. Oras na po ng huling tindig ni kapatid na Eli. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Eli. Kinuha ko lang sa debate, Bible Baptist ang kalaban niya dyan. Parang born again din yan. Once saved, always saved. Mapanganib. Dahil kaya mapanganib, self-interpretation and self-explanation. Alam nyo kung bakit? Eto. Sabi niya, yun daw Kristiyano na tinanggap na si Kristo, may pananampalataya na, may espiritu na, hindi na raw pwedeng mahiwalay pa sa Diyos. Ang ginamit niya yung 8 ng Roma, babasahin ko. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi makapaghihiwalay sa atin. Ibig sabihin, walang puwersang pwedeng maghiwalay sa'yo sa pag-ibig. Wala talaga. Kahit sino ka, walang pwede. At yan, pinatunayan ni Kristo yan sa Juan Gis. Ang sabi niya rito, pakinggan nyo. Tutulungan ka pa magbago. At sila ibibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Kaya walang puwersang pwedeng makapagpaalis sa'yo sa big ni Kristo. Ayan, pwede ko example sa inyo katulad nila Chuck at yung magulang nila Lindo. Na yung tao na Kristo nasa kamay ng Ama, mahiwalay pa. Is there a possibility? Pakinggan nyo sa 6:4-6 ng Ebreo, ito sabi, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating, saka nahiwalay sa Diyos, ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ayun yung sinasabi ko sa inyo sa GC kanina. Piliting mahiwalay pa yung tao? Meron ng Espiritu Santo, nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos, nasa Kanya na lahat. Saka nahiwalay sa Diyos, nahihiwalay din pala. Ba't ganun? Parang kontradiksyon. Sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin. Tama yon. Si Satanas, ang tao, ang anghel, di ka pwedeng ihiwalay. Pero kung ikaw mismo humihiwalay
mahihiwalay ka, abay mahihiwalay ka. Ha? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, ha? Dito sa isang talata ng Timoteo, ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Humiwalay o hindi? Humiwalay. Kahit nakarinig ka na ng salita ng Diyos yan, nahihiwalay pa. Papapahamak sa sarili mo, humihiwalay ka. Dito sa isang talata ng Timoteo, ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Humiwalay o hindi? Humiwalay. Hindi ka nga pwedeng ihiwalay. Kung ikaw mismo nagpapapahamak sa sarili mo, humihiwalay ka. Ba pwede yun? Ang katunayan, pakinggan nyo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Alam nyo, sa kanya bumaling na kay Satanas, ligtas pa rin. Sa born again kasi, dyan sa mga Bible Baptist, pagka na ano ka na, nabautismohan ka na, born again ka na, ligtas ka na. May kasabihan sila na once saved, always saved. Ulang paniniwala, kahit ano gawin mo, ligtas ka pa rin. Sa laula yan, walang kasing sa laulang paniniwala yan. Bakit? Bibiro mo kahit ano gagawin mo, ligtas ka pa rin. At ang hindi mo lang raw magagawa, yung humiwalay ka sa Diyos. Meron na humiwalay eh. Papakinggan nyo ha. Pakinggan nyo ha. Yan, katulad nila Chuck, nila magulang ni Dindo. Sapagkat tungkol kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling nahalubiluhan at nadaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Yan yung mahirap pagka nakaanib ka na, tapos nagiinom ka pa rin. Naku po. Bakit? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. O diba, powerful yung mga ganyang talata. Hindi ba yung tinuro sa inyo? Tuloy, nangyari nga sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay. Wait lang, nasira. Ibabalik ko lang. Nagbabalik na muli ang aso ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Bakit? Tuloy. Nangyari nga sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Natukoy dyan yung mga nabautismo niya, mga naugasan na. Sa busali ang babaeng baboy na nahugasan. Nahugasan hindi. Nabautismohan niya. Inihiwalay ba? Hindi. Walang makakapaghiwalay. Pero siya mismo humiwalay. Ha? Siya mismo. Tumalikod siya sa banal na utos na ibinigay sa kanya. Pero kay Pastor Joel, ligtas pa rin yung mga yon. Ligtas ang mga aso, ligtas ang mga baboy, ligtas ang mga salaula sa relihiyon, ligtas sa kanya. Kaya yung tanong ko sa kanya kanina, hindi niya masagot eh. Ayaw niya sagutin eh. Ang Espiritu Santo ba napipighati o hindi? Sinabi kasi yun sa taga-Efeso eh. Ang Espiritu Santo ba napipighati o hindi? Napipigati. Kung napipigati, iiwanan ka ba o hindi? Ayaw niya sumagot. Sa matandang tipan daw, on and off. Sa bagong tipan daw, permanente. Basta sa bagong tipan. Yan ang ibig ko sabihin. Pag nakaanib ka na, tapos naginom ka pa, napipigati uli sa yung espiritu. Diba? Siyasatin ninyo. Salita ito sa mga Kristiyanong ligtas na. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya.
Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesus Kristo'y nasa inyo maliban na kung kayo'y itinakwil na? Alam nyo, ang Diyos pag nangako ng kaligtasan, totoo yun. Totoong, pag sinabi niyang maliligtas ka talaga. Kailan? Kailan? Nawala na ba logic? Eto, tignan nyo logic ha. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadapwat ang magtitiis hanggang sa wakas. Siyang maliligtas. Kaya kailangan di mo naman magawa yung mga dati mong ginagawang mali. Kailangan mong magtiis. Sino ang maliligtas? Hanggang sa yung humiwalay. Hindi nagtiis. Ligtas ba? Pakinggan nyo kung ligtas. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Pakinggan nyo ito. Kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa sa pananampalataya, kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayun. Ganun pala yun. Last 5 minutes. Ha? Walang urungan. Tiyak na tiyak ligtas ka. Walang urungan. Pero gagawa ka ng katarantaduhan. Ha? Kagaguhan. Kasalaulan. Ligtas ka pa rin. Gago ka. Ang tindi ng aral nitong mga Bible Baptist, saka mo sasabihin na sa Biblia yung ninyo. Direktong mali sa Biblia pinagsasasabi mo eh. Ha? Kontraryo ng Biblia eh. Hindi, permanente na raw ang Espiritu Santo sa Biblia. Sa Bagong Tipan. Permanente na pala, ba't sinabi pang huwag pipighatiin? Nonsense. Total, kahit ano gawin mo eh, mag-asawa ka ng 7, hindi rin mapipighat eh. Di pwede na. Ba't mo naman sasabihin pa huwag pighatiin? Nonsense. Nonsensical, non-biblical ang aral ng mga Bible Baptist. Kaya kung may relihiyon, ang aral ay sa laula, ang Bible Baptist of Santa Cruz, Laguna. Biro mo. Hindi po, konti katahimikan lang po. Palakpak lang. Palakpak. Kinalimutan mo na lahat ng ibang talata sa Biblia, tapos minamali pa. Hindi na raw makakahiwalay. Anong hindi? Mababasa nga eh. Pwedeng humiwalay ang tao. At alam nyo ba ang naghihiwalay sa tao sa Diyos? Basa, pakinggan nyo ha. Kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Kaya alam nyo, kailangan ng utos eh. Kasi yung utos, yun ang magkakandili sa'yo para wag gumawa ng masama. Hindi na pala kailangan ng utos. Binakalimot si Kristo. Lumalabas parang nakalimot si Kristo. Sabi niya sa mga apostol bago pumalik sa langit, kayo 12 ha? Gumawa kayo ng mga alagad sa mga bansa ha? Bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, pabayaan nyo na sila, wala nang utos-utos pa. Ganun ba? Wala lang utos-utos pa, ikapo na lang, ikapo! At labo, piring! Ganun ba sabi ni Kristo? Ano sabi? Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Oras na po. Binasa niyo ba ang talatang Isaiah sa 59:2? Akit muli. Narinig nyo?
nung basahin nyo to, ang pinapaliwanag nyo ba ay nandun kayo sa punto ng mga ligtas na nagkakasala? Ang pinapaliwanag ko ron, kung ano ang faktor na naghihiwalay sa tao sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan ba dito, sinasabi mo kanina ang hihiwalay ay yung ligtas na o hindi? Ang sabi ron, ang inyong mga kasamaan, Brother Eddie, ang naghiwalay sa inyo, Sa madaling sabi, yung mga nahiwalay dito hindi ligtas. oo, kahit kailan, Okay. kahit So, sa bagong tipan, pagka nahiwalay sa Diyos, hindi Okay. ligtas. So, sa mga binasa mong talata, saan nakasulat na yung ligtas na humiwalay, hindi na ligtas? Babasahin ko. Sige, basahin mo, hindi na ligtas. Brother Pastor, puputulin natin ang oras, magbabasa Sige. po eh. Magbabasa po eh. Ito po, Hebreo 6:4 hanggang 6. Sige. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating, saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Okay, binasa na po. Okay. Sapagkat, Tanong, Hindi po, hindi nagbabasa pa po eh. Nagbabasa po. biyaan nyo na, biyaan nyo. sinabi ba na hindi na ligtas o hindi na lang magsisisi doon sa nagawang kasalanan? Hindi na pwedeng baguhin, hindi magsisisi ha. Ang nakalagay, hindi na sila pwedeng baguhin pang muli ng pagsisisi. Ano? Sapagkat, muna, hindi pa ako sapos eh. Sige. Ito, babasahin ko uli, tutuloy ko lang. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, sapagkat yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayon. Tanong, sa binasa niyong talata, may sinabi na hindi naligtas yung gumawa o wala? Ang sinabi, hindi na sila yung ginawa nilang kasalanan, hindi na pwedeng baguhin pang muli sa pagsisisi. So walang sinabing hindi naligtas? Yun na nga yun, hindi maliligtas, Okay, hindi na salamat. pwedeng magsisi. Walang sinabing hindi naligtas? Ayun nga, kahulugan nun. Tinatanong ko eh, Hindi letra por May letra. sinabi ba Ang sagot na ko, hindi naligtas o wala? hindi letra por letra. Ang nakalagay, hindi na maaaring mabago pang muli ng pagsisisi, therefore wala nang kaligtasan. So, Ayun. ang tanong ko, may sinabi ba, categorical may sinabi ba sa talatang binasa niya na yung mga umiwalay, hindi naligtas? Ano po hinahanap niyo po, Pastor? Hindi, hinahanap po ba niyo letra por letra o diwa? Hindi. Kung may sinabing hindi naligtas, Hindi, hinahanap niyo po ba letra por letra o diwa? kahit diwa, pwede. O diwa po, diwa. Diwa po, diwa. Ayun nga, hindi wa. O yun ang diwa po. Hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Okay. Yamang kanilang ipinapako uli ang anak ng Diyos sa kanilang sarili at inilalagay na muli sa isang hayag na kahihiyan. Okay. Ligtas pa ba yun? Tanong po, tanong. Okay, kasi tinatanggap ko na, yamang ginamit mo rin lang yung talatang yan. Sige, At tanong. sinabi na ipinapako nilang muli ang Panginoon sa kanilang sarili. Paanong ginagawa ng taong ipako muli ang Panginoon sa kanyang sarili? Hindi, ulitin lang ho natin. Dali ho. Putol. Ulitin natin ang tanong, Pastor. Pakisuyo lang po. Pakiulit po. Okay, binasa niya rin lang dito sa Hebreo Opo. 6:4 hanggang 6. Opo. Na yung mga humiwalay na sinasabi niya ay hindi na babaguhin hindi na makapagsisisi pa. Bagkus ang gagawin nila ay muli nilang ipinapako ang anak ng Diyos sa kanilang sarili. Ito ang tanong ko, ano yung kahulugan nung salitang yon ayon sa konteksto ng Hebreo? Ayan. Naghahanap po ba kayo ng... Paliwanag niyo yung ginamit niya. yung diwa po, Brother Eli, ano raw po kahulugan nung ipinapako muli nila si Kristo sa krus? Ano raw po kahulugan nun? At inilalagay sa isang hayag na kahiyan. Apo, ano o ba- edi yung paghiwalay mo sa pananampalataya, parang ininsulto mo si Kristo nun eh. Yun na nga yung nakalagay eh. Nakabahagi ka sa Espiritu Santo. Nakalasap ka na ng
ng mabuting salita ng Diyos, nakalasap ka ng kapangyarihan ng panahon darating, saka ka humiwalay pa, para mong iniinsulto si Kristo, yun ang kahulugan nun. Yun po kahulugan. Tanong po, tanong. Okay, binasa mo yung mga aso bumalik sa kanyang suka, yung baboy na nahugasan. Tanong, yung bang kalagayan nila nagbago o hindi? Yung daw po bang kanilang kalagayan nagbago? Anong kalagayan? Yung baboy na nahugasan, Yeah, bumalik sa kanyang paglulublob. Iko-qualified lang natin yung sige. tanong nyo, Pastor. Ano pong klaseng kalagayan? Ang tinatanong ko, yung binasa niya na ginamit niya yung aso at baboy, yung ba'y tumutukoy sa mga ligtas? O Yung hindi? daw po bang nasa Pedro? Ligtas po ba yun, yung aso at saka yung baboy? Pwede bang basta? Naligtas na yun eh, nahugasan na nga eh. Putol-putol. Baga lahat ng kasalanan nun, nahugasan na. Pagkatapos na sila'y Tapos bumabalik pa. sa mga pagkalibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sa mga katwid, ito nangaligtas ito, nakakilala sa Panginoong Kristo ito. So, sagot Okay. po niya, Kristiyano po yun. Okay, sinabi ba sa talata rin na itong mga ito ay nung matapos nilang gawin ay hindi naligtas o nawala ang kaligtasan? Oh, lalo ikasa silang sumama kaysa ng una eh. Okay. Kaya wala nang kaligtasan yung aso't baboy So, bumalik sa sukay. kapag ka ang tao lalong sumama kaysa nung una, nangangahulugan hindi din siya ligtas. Hindi. Ito yon ang kahulugan nun. Kaya sinabi lalong sumama kaysa nung una. Kasi nung unang hindi pa siya nakakakilala, masama siya. Nung makakilala siya, bumuti siya. Bumalik uli siya. Lalo siya sumama mula kaysa nung una. Ibig sabihin, naligtas na nga siya. Kaya nga lalong sumama eh. Kanyo? Naligtas. Yung naligtas na siya. Yung naligtas siya, Brother Eli, nililinaw lang po ni Pastor kung yung daw po bang sumama ng sumama, ligtas po ba yun o hindi? Hindi na po. Hindi na Hindi na, sumama nasagot na po. sumama. pero naligtas yun. Oh, is one time. Nawala ang One kaligtasan. time. Nawala. May mababasa pa kayong talata ang kaligtasan, nawawala? Meron. Pag nabasa ko, talo ka na. Yeah. Agad ang ito. Okay, ganito. Eto, Mr. Moderator. Mr. Moderator, eto I am fed up. Maliligaw ang tao eh. Ito, kahuling-hulihan kong kahilingan sa inyo. Kung mabasa ko bang naiwawala, tatanggapin nyo, talo na. Tapos na ang diskusyon. Dali ho. Payag ko kayo ron. Okay, basta ako nagtatanong, sasagot siya. Hindi ho. Mamaya, pag ano niya, gawin niya. Ano, sasagot na lang ako na sasagot kahit kalokohan na tanong mo. Hindi. Kasi excuse me ako magdidesisyon eh. Babasahin, hindi ipaliliwanag. Okay? Okay, Liwanag, so. Pastor. Babasahin, hindi magpapaliwanag. Okay? Kapag ka nabasa Nabasa niya. Okay. Ang kaligtasan mawawala. Talo na Okay, siya. ito. Talo ka na. Pag nabasa niya na ang kaligtasan doon sa parusa sa impyerno ay nawawala, sige, Babasahin po. letra por letra. Hindi, babasahin lang ako. Kasi nang hamon eh. Kung mabasa ko. Siya nagsabi eh, kasi makababasa mo ba na ang kaligtasan nawawala? Opo. Tanong ang hamon ko, kung mabasa ko na nawawala, bakit mo lalagyan ngayon ng letra por letra? Kasi bibigyan niya ng sarili niyang pakahulugan. Hindi ako. Diba? Ito, kung payag ka, hindi ako magpapakahulugan. Ipaubaya natin sa moderator, kung payag ka. Hindi moderator ang magdi-decide. Hindi, walang Moderator magpapakahulugan. ang magdi-decide. Ipaubaya natin sa moderator. Ano ba naman? Babasa lang ako, Mr. Moderator. Ikaw na ang bahala. Magdeklara kung tama ang binasa o hindi. Teka, sino ka para magsabing moderator ang mag-judge? Wala yata ako sa posisyon. Hindi mo karapatan yun. Wala yata ako sa Basta posisyon. gawin mo, basahin mo, Eh, wala ng ganito. tao. Ganun lang kasimple. Ganito. Pagpasensya nyo, Ginoong Soriano, wala po ako sa lugar para humatol. Hindi. Ganito ba? Wala naman ako sinabi, kapatid eh. Ang sabi ko, kung payag siya, ang moderator na lang ang pagpasyahin natin. Kung payag siya, dahil sino magpapasya? Sasabihin niya par letra por letra.
Pati impyerno ilalagay niya. Eh alam mo naman kung pag napahama ka, siyempre impyerno pupuntahan mo, di ba? Depende. Pwede nga pahama ka sa daan. Kaya ang tanong ko, Depende. kung mabasa ko, eto ulitin ko ang tanong ko, kung mabasa ko, ang kaligtasan ay naiwawala, tatanggapin mo, talo ka na. Leo, ganito. Ilalagay natin. Huwag mo kayong magalit sa akin. Taga-ayos lang mo ako. Ganito lang o, ang hamon. Kung mabasa ni Ginoong Soriano, ang kaligtasan pupunta sa impyerno, talo na kayo. Ngayon, kung sino hahatol, palagay ko mga tao na lang yon. Yun na lang. Tao. Sige, basahin na nyo, ang kaligtasan ay nawawala. Ito ho, usapan natin, Pastor. Hindi ho letra por letra sinabi nyo. Babasahin niya lang ho. Babasahin ko. Ito na. Sana konting katahimikan para maintindihan nyo. Babasahin ko. Ang mga apostol, inutusan ni Kristo kasi magtrabaho, magpagal. Di ba? Teka. Teka ho. Iwasan ho natin yung ganong... Konting pino. Iwasan ho natin both sides. Huwag na ho tayo magsalita mga tao rin yan huwag ho tayo magsalita ng pangit. Ganito, kanina ho, mga Baptist, binigyan natin ng pagkakataon si Pastor na mag-premise. Niliwanag niya kung anong klaseng kaligtasan, Ngayon, premise muna si Ginoong Soriano bago, pero pagkatapos ng basahin, hindi na siya magpapaliwanag. Payag kayo? Premise. Ulit. Ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus, inutusan ni Jesus ang trabaho magligtas, kaligtasan. Yun ang trabaho nila sa 27 ng ng Juan. Magsigawa kayo, magpagal dahil sa pagkaing hindi napapanis. Yun, yung kaligtasan nga ibig sabihin nun. Ngayon ang sabi ni Juan, eto, babasahin ko. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Ang sabi po niya, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yun nga ang kaligtasan. Dali. Okay na yan. Patunay. Kayo na po ang